And a blessed day for everyone. God is good. And all the time, minsan pa nga po yung may declaration, God is good. And all the time. Sige po, before we start po, we invite everyone to come here in the front. Come on, wag nating i-miss out yung presensya ni Lord today. Na maging all out na kaagad tayo. If you want to receive it, move forward. Pakisabi nga, move forward. Ayan. Sige po, lapit po tayo mahiya. Ito po ay lagakan ng pagpupuri sa Diyos. So lahat po tayo mga worshipers ni God. No? And syempre, before we start, we have this culture to pray. Pakisabi nga, pray. Ayan. Can you Can you form a circle po in 3 groups or 4 groups? No? And before we start, pwede mo ipag-pray mo yung katabi mo, yung service. Ano? And ayan, before we start, pwede mo pakita mo sa katabi mo, anong dala mo ngayon? Ayan, iba-iba ng sagot. Pero mamaya, malalaman natin yung sagot ni Lord. Ano? Sige po, let's pray everyone. God bless po. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallelujah. Praise the Lord. Come on. Can we give Him a big clap offering today? And we invite everyone to come on front, move forward, and receive the presence of God. Come on, encourage one another in love. Amen po ba? God is good. And all the time. And believe today that nothing is impossible. Pakisabi nga, nothing is impossible. Nothing is
Kaya naman today, let's just worship our Father and believe that nothing is impossible through Him. Hallelujah. I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you like that. Come on, everyone. Hey. Strongholds are broken. I can live in my faith. Nothing is impossible. Come on, put your hands up. Clap your hands to Him and believe in the presence of the Lord today. Nothing is impossible. Kaya naman, claim and receive it. As we sing this song, we believe in you, oh God. I'm not gonna live by what I see. Yes, God. Hey. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here. Kasama mo ang Diyos. Come on, put your hands up. I know that you can do anything. Through you, I can just worship God. Come on, let's dance and receive the presence of God. Come on. Let's go. Nothing is impossible through you. Strong lives are open. Strongholds are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. Come on, we live by faith and not by what we see. And today, receive the overwhelming presence of God. Come on. Nothing is impossible to Him. Come on, live it today. Let's go. I'm not gonna live by what I see. Let's go. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. Yes, God. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Come on. Nothing is risen today. Through you, night eyes are open. Strongholds are broken to Him. I can live in my faith. Nothing is impossible. Sino po di mga iniwalang believers na Lord? Pakitaas nga po yung kamay. Today we're going to claim it and believe that Jesus is our light. Come on! Sabay-sabay tayo. Let's go! I believe, I believe. Sabay-sabay. I believe, I believe. Hands up, come on. I believe, I believe. Stretch out your hands to Him, come on. I believe. A step to move forward, come on. I believe, I believe. Slow. I believe in you. I believe, I believe. Wala na bang itataas yan sa Panginoong Diyos? Kumayo mo all out the worship, come on. I believe, I believe. Come on, sing your Church of God. I believe in you. Louder, come on. I believe. Come on, believers of the Lord. I believe in you. Let's go. I believe, yes, Lord, we receive it. I believe in you. I believe, oh, I believe. You will all out worship, come on. I believe, yeah. I believe in you. I believe. Come on, for the last time we sing it. I believe in you, God. Let's go. I believe. I believe in you. I believe. I believe. Come on, everyone, shout. Through you, I can just worship God. Come on, put your hands up. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing, come on, let's dance. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I can believe in my faith. We believe in you, God.
I believe, yes, Lord. I believe, I believe. Let's move forward to receive His presence. Let's go. Oh, He's stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm running, going further. Moving forward. Oh, He's stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. I want to sing there today. Sabay-sabay. Can you hear those voices? Come on. I'm stepping out into the unknown. Yung mga faithful na servant ni Lord, everyone shout. After Let's go. with you I'm going further. Alam mo, mailalakas pa sa Panginoong Diyos. Come on. I'm stepping out into the unknown. Come on, everyone, just worship and bow down to our King. With you I'm going You must solo to worship. Come on. He's stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I'm moving further. I'm moving forward. He's stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I'm moving. Who wants to go and sing it? Come on. He's stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I'm moving further. I'm moving forward. I'm moving forward. I'm moving forward. I'm moving forward. For the last time we did it. I'm moving forward. Put your hands up. Come on, isang malakas na hallelujah sa Panginoong Diyos. Come on, worshipers, clap your hands. Hallelujah. And as we continue to worship, can you all agree, masarap po bang mapuri sa Panginoon? Amen. Isa pa nga po, God is good. And all the time. Pwede ba pakitanong yung katabi mo, anong dala mo ngayon? Ayan. Baka may iba-ibang sagot dyan, ano? Anong dala mo ngayon? Idiin mo sa katabi mo. Come on, yugin mo yung katabi mo. Anong dala mo ngayon? And today, the Lord is just reminding us na maybe this week, nabugbog ka ng alon ng buhay. Sino po rito yung mga testimonies ng Lord na kahit binubugbog, nagpapatuloy pa rin sa presensya. Pakitaas nga mo yung kamay. Amen. Behind those smiles, there is God na kasama natin from time to time. And today, ang gusto ng Lord, mag-focus ka dun sa presensya niya. Hindi sa circumstance, hindi sa tao, kundi sa presensya niya. That's why Peter walked on water. Kasi naniniwala siya sa presensya ng Panginoon. And ikaw din today, ang panawagan ng Diyos to believe it by faith, to step into the unknown so that you can move forward. Amen ba? Come on, clap for the Lord. Come on. Can we give Him a clap offering? And today, as we continue our worship, it says in His word in Matthew 14:27 to 28, at once, Jesus said to them, don't worry. Pakisabi nga po, don't worry. Sabi ni Lord, I am Jesus. Don't be afraid. Come on, receive it today. Can we give a clap offering? Come on. And Peter replied, Lord, if it's really you, tell me to come to you on the water. Sino po rito, yung hindi ka lang makakalakad sa tubig, kundi magbababad ka sa presensya ng Panginoon at hindi ka na muling malulunod. Amen ba? Today, let's be still in the presence of God. Can we close our eyes and feel His holy presence today?
yung Diyos na pinupuntahan mo rito, kaya niyang utusan ang bagyo, ang unos ng alon to still just for you. So today, let's just worship Him and enjoy the quietness in this room and worship God. Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Just worship Him. We find rest to Him. Find rest, my soul. Yes, God. In Christ alone. Know His power. In quiet, come on, by faith and trust. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Once again, we sing it, come on. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know. Come on, just worship Him. Come on. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Today, just walk. Presence over matter, presence over waves, presence over the water that consumes you. Today we say by faith na makakasama mo ang presensya ng Diyos. Claim it, come on, just worship Him. Bring your biggest happening to Him. Find rest, my soul. Come on, everyone sing. Know His power today. In quietness by faith, in quietness and trust. When the oceans Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Come on, worship God. When the oceans rise
Jesus today. Hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Kung magnify the name of the Lord. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Yes, O Lord, we worship your majesty, O God. Majesty, worship His majesty. Unto you alone, O Jesus, our praise be your glory, honor, and praise. O God, majesty, kingdom, authority, love from His word unto His own, His until Santo Jesus, come on. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So for the last time, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, O Lord, aming Diyos na nakila at tapat, Panginoon, sa amin. Lord, we thank you for we are able to worship. Kahit na, Lord, na ang dami naming dinadanas, Panginoon. Sobrang evident, Panginoong Diyos, that your presence is your love and our peace, Panginoon. So today, Lord, as we continue this whole service, Panginoon, allow us to receive your word and your presence, O God. And Holy Spirit, we let you into our boat. Nang sa gayon, Panginoon, madala mo kami, Panginoon, doon sa gusto mong puntahan namin, Panginoong Diyos. And Lord, allow us to step, to move forward, Panginoon, patungo sa iyo, Panginoong Diyos. At Panginoon, iniiwan na po namin sa iyo lahat, Panginoon, ng authority to this place, to this people of you, Panginoon, who keep in coming here, Panginoon, to believe your name, O Jesus, alone. Kaya naman, Lord, this is all we ask to your name, O God. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen and amen. God bless everyone.
Ayan, praise the Lord po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, parang excited na kayong mananghalian. Isa pa, magandang umaga sa ating lahat. Morning! Ayan, praise the Lord. Kamusta po ang bawat isa? I hope everyone is blessed and excited to hear the message of the Lord. Excited po ba ang lahat? Amen. Praise the Lord. So today, this morning, maganda po ang ating pag-uusapan and sa mga nangyaring circumstances, situation ng nagdaang linggo. Hindi lang po sa atin, but it's very evident po even sa bansa. So marami pong mga nangyari sa ating paligid. Meron pa po ako nabasa na it's unfollow, unfriend day. I hope na hindi po tayo ng unfollow and ng unfriend. Nais ko lang po sanang i-remind yung ating mga sarili, na ang focus po natin is hindi po sa tao sa mundong ito, but to the Lord. Amen po ba? Praise God. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po malaman, meron po bang mga first-timers po sa atin today, this morning? Ayan, praise the Lord po. The reason why we're asking is so we can pray for you after the service, to speak blessing upon your lives, and also to get to know you better. Ayan po. So, bago po tayo magsimula, meron lang po akong gustong ipakita sa inyo na something na pwedeng bakit mo ito pinapakita, kapatid? So, yan. Una po, nababasa niyo po ba yan? Ano pong sabi? Ayan, tama. Tama naman siya. Ito po, nababasa niyo? Ayan. Car, tama. Ayan. Ayan po, nababasa niyo po ba? Ayan. Ayan. Ayun. Ayan, parang may Ayan, obviously, nababasa po natin. Ayan. So, ayan. Right? Bakit ko po pinapakita ito is because this is something na ginagawa po sa mga color blind. I hope hindi po tayo color blind. Ayan, Father, tama naman. Ayan. Yung pong susunod kaya, makikita niyo pa yung ano yung number? Hindi na, no? Wala na? Ako rin, hindi ko rin makita eh. Ayan, 893. And then, eto po, last yata. Ayan, 346. So, ayan po, no? Bakit ko po pinakita sa inyo yon, mga images na yon? I want to show you that if you focus your eye enough onto something, may possibility may makita tayong salita. Amen? So, the reason why is because today po, ang pag-aaralan po natin is about Jesus or waves. Ayan. So, meron po akong mga gustong ipapansin sa inyo sa umagang ito. When I was creating the message from the Lord, it's very personal to me kasi even myself po, may mga situation, may mga pinagdaanan po kami sa pamilya ko this week and past few weeks. And while I was creating the message po, sa awa at tulong po ng Diyos, iba po yung dating sa akin. That's why, nung napansin ko po siya, gusto ko po siyang i-share sa inyo. So, when you say Jesus or waves, ito po very common na story po sa Bible about Peter walking on the water. Now, you might say na, narinig ko na yan. But that's exactly why the Bible is timeless. Is because kahit may narinig ka na before, iba yung magiging revelation sa'yo ni Lord this time. Amen. Excited po ba tayong marinig ang revelation ni Lord? Praise the Lord po.
So bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat Lord sa umagang ito. Salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa na nandito. And Lord, excited po kami Panginoon sa inyong mensahe, sa inyong paalala this morning. And we pray, Father, na buksan niyo po Panginoon ang aming mga isipan, ang aming mga puso. And maging handa po kami Panginoon sa sasabihin niyo sa bawat isa sa amin. Lord, I ask for wisdom, anointing, Panginoon, guidance, that I may be able to deliver and even receive your word this morning. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, bakit po Jesus or waves? Meron po akong gustong ipapansin sa inyo kasi sa tatlong gospel po, sa Matthew, Mark, and John, wala po sa Luke because hindi siya napag-usapan doon. Meron pong tatlong bagay tayong dapat makita. And ang unang focus po natin ay sa Matthew, which focuses on Peter's faith. Ayan. Peter's faith is because sa pananampalataya niya, he was granted the power to walk on water. Sino po dito ang gustong maglakad sa tubig? Wala. Pag binaha, huwag kayo magre-reklamo. Ayan. So, iba po yung pakiramdam, Kasi when you walk on water, I believe the experience itself is already a mixed feeling. Kasi, syempre, physically, logically, hindi naman talaga kaya ng tao maglakad sa tubig. And I guess yun po yung isa sa mga nakita nila kung bakit nung nakita nila si Jesus, initially hindi si Jesus yung naisip nila kundi multo. Sino pong takot sa multo? Wala, ang tatapang po. Praise the Lord. Wala pong nagmamadali sa gabi na mag-CR sa baba. Ayan. So bakit ko po natin itong pinag-uusapan? Ba't ko po gustong ipapansin sa inyo ito? Pag binasa po natin sa Matthew 14, 30 to 32, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. So, mapapansin po natin na yung kapangyarihan po ng Diyos na nagpalakad kay Pedro sa ibabaw ng tubig, hindi po doon natapos yung pananampalataya niya. Amen? Hindi po doon natapos na parang, kung ikukumpara natin sa buhay natin ngayon as Christians, when we received the Lord, when we were empowered by God, tapos na ba? Hindi pa naman, di ba? Naglalakad pa rin tayo. We actually took a leap of faith in walking on water. And sa buhay po natin, para pong ganun yung nilalakaran natin. Full of uncertainties. Ayan. Kasi minsan po parang, alam na kasi natin yung istorya. Pero kung titignan nyo siya from your perspective, kung ikaw yung lumalakad sa mundong full of uncertainties, how would you feel? So yun po yung gusto nating ipapansin sa inyo. So, nung naglakad na po siya sa tubig, kung ikaw talaga yung Lord, palakarin mo ako sa tubig, naglakad siya sa tubig, and then nakita niya yung wind, nakita niya tubig yung nilalakaran niya. Ano po sa tingin niyo ang nangyari sa kanya? Natakot lang ba siya? Initially, ang nangyari po is na-distract po siya. Amen. And sa buhay po natin, madalas po tayong ma-distract. Minsan, hindi niyo na po kailangan lumabas ng kwarto para ma-distract. Minsan, paggising mo sa umaga, at naghumawa ka ng cellphone mo, distracted ka na kapatid. Unless, bubuksan mo yung Bible app mo and then yan.
However, kung ang una mong tinignan, yung messages mo, kapatid, na-distract ka na. So, hindi po siya agad natakot. But mainly, distracted po si Peter. Kasi habang naglalakad po siya, hindi naman po isang hakbang lang si Jesus sa kanya. Pinaglakad talaga siya ng Lord. And yun po minsan yung makikita natin sa buhay natin as Christians at bilang Kristiyano, paglalaka rin kasi talaga tayo . And habang naglalakad tayo, yun po yung mga mangyayari sa atin, sa ating lakad Kristiyano. So nang nakita po niya, natakot siya, and then sabi niya, Lord, save me, nung lumulubog na siya. Naniniwala ba kayo na si Peter marunong lumangoy? Amen, no? Bakit? Kasi mangingisda siya, no? Required ba sa mga seaman yung marunong lumangoy? Hindi niya ba napansin, kung marunong siyang lumangoy, bakit niya tinawag si Lord? Marunong naman ako lumangoy, Lord . Anong ngayon? Kung lumubog ako, di makakalangoy ako. Tama? Why do you think Peter called the Lord? It's because gusto niyang gawin yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Amen. Gusto niyang gawin yung paraan ng Diyos sa buhay niya. Lord, iligtas mo ko. Alam kong kaya niyang iligtas yung sarili niya, most probably, kasi nga mangingisda siya. Pero hindi, inuna niyang hanapin si Lord. Amen. So, makikita natin, nung inabot siya ng Lord, medyo nakarinig siya ng rebuke. You of little faith, bakit ka nagduda? Kasi ako nga yung nagpalakad sa iyo . Kaya ka nakapaglakad sa tubig is because pinalakad kita sa tubig. Hindi ka magaling. And most definitely, wala kang kapangyarihang maglakad sa tubig. And yet, nakalakad ka sa tubig. So bakit ka nagduda? Ayan po yung tanong ng Diyos. So makikita po natin na sa ating pong lakad Kristiyano, the moment na ma-distract tayo sa ating lakad, pananampalataya, sa ating lakad patungo sa Diyos, dun po magsisimulang pumasok sa atin yung takot. Doon po magsisimulang pumasok sa atin yung duda. So, makikita natin sa Matthew na dito lang po sa Matthew natin, makikitang naglakad si Pedro sa tubig. Doon po sa dalawa, wala na po yung story ni Peter doon. And mamaya, may dahilan pala kung bakit. No? So, Jesus let him sink only to the point where he would call out for help, showing trials expose our need for God. May kailangan tayo sa Diyos . Amen? And most of the time, we're fixated dun sa trials lang. Ayan. Minsan yung even the blessings itself might distract us from our walk with God. Bakit? Di ba yung kwento ni Mang Doming? Sino pa nakakaalala ng kwento ni Mang Doming dito? Wala na po. Let me remind you, si Mang Doming po, yung nanalangin ng itikan. Lord, bigyan niyo po ako ng itikan para makapagtinda ako ng balot. Binigyan siya ng Lord ng 2 itik. Ng itlog, naging balot. Lord, paramihin niyo pa po yung balot. Pinarami ng Diyos yung itik, pinarami ng Diyos yung balot. So, binless po siya ng Lord in short. However, nawalan siya ng time sa Lord. And minsan, ganun din po, no? Minsan, fixated tayo sa trials lang. Hindi, kapatid. Dapat maging aware din tayo that anything, whether good or bad, na magpapawala ng lakad natin sa Diyos, magpapahinto sa atin, sa lakad natin sa Diyos, it's already a distraction. Amen. So, makikita natin, sa Mark 6:50 to 51, yung focus naman niya is about
God's presence. Presensya po ni Jesus dun sa istorya na yon. Bakit? Sabi niya, immediately He spoke to them and said, "Take courage. It is I. Don't be afraid." So tatlong encouraging words or sentences coming from God ang binitawan ng Diyos kay dun sa mga apostol. Then He climbed into the boat with them and the wind died down and they were completely amazed. So, minsan, yung magulang nga sa anak na sabihin mo sa anak mo na, "Anak, magtiwala ka sa'yo, huwag ka matakot." Minsan sapat na yun ito. Tama po ba? Sa mga magulang po dito. And yet, Jesus assured the apostles or the disciples not once, but thrice. Maging matapang ka. Ako to. Huwag kang matakot. Siguro naman sapat na yung mga binitawan niyang salita for each and every one of us to really focus on His presence para hanapin natin siya. Amen? Kasi madalas po sa buhay natin, magaling ako eh. Ayan. Kaya ko naman eh. Ayan. Nakakalimutan po natin na kailangan natin ng isang Diyos even in our good days. Kasi po, yun po yung madalas na nakakalimot eh. Take note, ang madalas pong tumatawag sa Diyos, hindi naman po yung blessed masyado eh. Ang madalas na tumatawag is yung dumadaan talaga sa trials. Ang dumadaan po sa matinding pagsubok, matinding karamdaman, matinding suliranin sa pera, madalas po talaga tumatawag po sila sa Diyos eh. At nakakalimutan, kumbaga, ang mas nakakalimot pa nga sa presensya ng Diyos is yung mga nakampante na okay na Lord, blessed na ako eh. So yun po yung gusto kong ipapansin sa inyo. And pangatlo po sa John, pinakita rin po dito na yun po yung ine-emphasize niya, "Ako na nga to kapatid. It is I, don't be afraid." Ano pa? Disciples were terrified. Pero yung presensya po ng Diyos ang nagpakalma sa kanila at nagpakalma dun sa hangin. And madalas po sa ating buhay, dahil meron tayong kakayahan, meron tayong karunungan na innate sa atin, we usually find that comfort na, hindi, okay lang naman, meron naman akong paraan eh. No? Pero hindi po ganun ang pinapakita ng Lord. Lastly po is this shows that sometimes God doesn't remove the storm immediately, but wants us to trust in His presence first. Amen po ba? Pwede po ba nang palakpakan natin ng Diyos? So, even if dumadaan ka sa maayos na kalagayan, even if you are being favored by the Lord, blessed by the Lord, wag po tayong makakalimot sa presensya niya. And madalas, mas lalo pa natin siyang hanapin. Kasi nga, blessed ka na nga, kapatid. Therefore, mas lalong mong i-enjoy yung presence ng Lord dahil nga wala ka nang masyadong iniisip ideally. Tama po ba? However, we forget the fact na, busy ka na eh. Ayun. So ito po yung sinasabi sa John 6:20 to 21. But He said to them, "It is I, don't be afraid." Then they were willing to take Him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. We will see the assurance of power of God sa storya, sa kwento kay John.
However, we would also need to see na meron muna silang willingness paakyatin sa bangka ang Diyos. And kapatid, sa umaga pong ito, the Lord is reminding each and every one of us, nasaan si Lord sa buhay mo? Sapat na ba sa iyo nakikita mo siya from afar? Sapat na ba sa iyo na tatawag ka lang sa Kanya pagka 15:30 na? Ayan. Si Judith kumakatok na. Lord, si Judith. Or, i-invite mo siya everyday sa buhay mo. So Lord, gusto ko maranasan yung presensya mo. Gusto kong mag-pray kasi namimiss na kita, Lord. Eh. Sino po yung LDR dito? Kanina natanong ko sa first service, sino po yung mga LDR? Wala. Ayan, ayaw magtaas ng kamay. Nahiya magtaas ng kamay. Ayan, usually yung mga LDR po natin, sila po yung mga asawang seaman. Ayan, malalayo yung asawa. And minsan ganun po tayo sa Lord. LDR. Minsan, sapat na once a month. Hindi ko lang alam kung paano yung communication arrangement ng ating mga kapatid na may LDR sa asawa nila. Is it daily? But for sure, namimiss nila. Tama po ba? Namimiss nila yung feeling na kausap niya araw-araw eh. And minsan nga, magkalapit na nga kayo at pag nag-usap kayo, ako, very guilty po ako dito dahil minsan, pag nagkukwento na yung misis ko sa akin, ayan, nakikinig ka ba? Ganon. Nakikinig po ba tayo? Nakikinig ka ba sa kinukwento ko? Oo, nakikinig ako, kaya lang nagmumultitask ako. Ayan, no? May ganun po tayong tendencies, So, maigi po, na God is reminding us to really enjoy the moment in His presence. Tama po ba? Amen? Amen. So, sa John 6, makikita natin, hinighlight po dito yung moment na pumasok po si Jesus dun sa bangka. At nakarating sila ng safe sa kanilang destinasyon. So again, nasaan ang Lord sa buhay mo ngayon? LDR ba kayo? Well, LDR naman talaga kasi nasa langit ang Diyos. Pero kasama natin yung Espiritu niya. Tama po ba? Hindi natin siya nakikita physically. So, we may think na, LDR hindi ko lang din alam, kung yung po bang mga asawa natin, meron ba silang access sa CCTV natin? Di ba minsan gusto na po yung ganon? Meron po kaming isang kapatid na dumating yung kapatid niya from abroad. Aba, nakabantay na CCTV. Ano to? Bakit nandyan yung mga pangasawa mo? Nakikita po niya, kahit na malayo siya. And ganun din po ang Lord sa atin. And the best part is, yung CCTV na ginagamit, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, yun ay CCTV natin sa Kanya. And the best part doon is, meron siyang power to change something into your life. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Ano pa po ang makikita natin? Pag hinayaan nating pumasok si Jesus sa ating sitwasyon, sa ating circumstance, sa ating buhay, meron tayong security. And minsan yun po yung kinakatakot ng karamihan, especially yung mga kababaihan, mga may bahay, is because, yan na, paano yan? Ayan. Normal po yun, wala po tayong masamang tinapay doon. Pero sinasabi ko lang,
meron tayong security dahil may kasama tayong Diyos. Amen? And madalas nawawala sa isip natin yun all because, naku, pambira. Yung inaasahan ko, hindi natuloy. Yung inaasahan kong benta, hindi tumuloy. Yung in-applyan kong work na magandang sweldo, hindi natuloy. So, kausap ko po yung isang kapatid natin kanina kasi last week po, I received an email, an invitation for a job. And nilagay po niya kagad doon sa subject line ng email yung halaga ng sweldo na pwede kong makuha kung mag-a-apply ako or kung makukuha ako doon sa work na yun. Doble po siya nung nakaraang kong sweldo. And I was like, sabi ko, pambihira. So pinakita ko sa kanya, and sabi niya, Kuya, nag-a-apply ka ba ng work? Sabi ko, hindi kapatid. Ba't nakaka-receive ka ng email? Because these emails reminds me kung sino dapat ang focus ko. Amen. Minsan, madali po tayong masilaw, Uy, praise the Lord. Pero hindi natin alam yung kapalit nun. Which is, ako po kasi, kaya ko po siya hindi tinatanggal pa or hindi nag-unsubscribe dun sa email, kailangan po maging grounded tayong lahat eh. And minsan yun po yung nakakalimutan natin. Because I committed myself to the servitude sa paglilingkod sa Diyos, those kinds of emails sometimes are being used to distract me from my commitment. And ganoon din po yung iba sa atin minsan. Amen po ba? Minsan, nabigyan ka ng magandang offer, magandang opportunity, hindi ko po sinasabing wag niyong tanggapin. Don't get me wrong. Ang sinasabi ko po is, magpapalayo ba yan sa iyo sa Diyos o hindi? Because the moment na mailayo ka niyan sa Diyos, hindi mo katagumpayan yung kapatid. May ibang nagtagumpay nun. So yun po ang makikita natin dito. We already have the assurance of His power. Kaya lang, madali tayong masway minsan. Ano pa po ang dapat nating makita? To begin with, bakit nga ba niya inalaw, lumubog si Peter? Bakit nga ba? Di ba, Diyos naman siya at alam naman niya na distracted na si Peter. Bakit pa niya hinayaang lumubog? Ayan. Meron po tayong mga ilan dapat makita kung bakit niya inalaw si Peter na medyo lumubog. Hindi naman nalunod si Peter. Take note. Una po is to teach Peter that faith must be rooted in Jesus alone. Hindi po sa circumstances natin, hindi po sa tao sa paligid natin, and most especially, hindi po sa ating sarili. Amen. Amen po ba? Kasi madalas, hindi naman yung circumstances, hindi naman yung tao sa paligid. Madalas, nasa atin na yung distraction mismo eh. Minsan nga, sinisisi mo na lang yung circumstances and yung tao is because distracted ka na on your own. So yun po yung isa po nating makita, tinuturuan ng Diyos si Pedro, na Pedro, ang pananampalataya mo, kay Kristo lang, sa Diyos lang. Hindi sa tubig, hindi sa hangin, hindi dun sa bangka. Madalas po kasi meron tayong fallback, fail safe, backup
plan. Sino po may mga backup plan? Tama po, ano? Ironic dahil yung backup plan natin minsan hindi kasama si Lord. Pag hindi ko to nakuha, Lord, ang gagawin ko is eto. Pag hindi ako naging successful yung negosyo ko, ang gagawin ko eto. Ang tanong, nasaan si Lord dun sa mga backup plans mo? So yun po yung dapat nating makita. Hindi po sa circumstances, hindi po sa tao sa paligid natin, hindi po sa sarili natin, but ang pananampalataya po natin ay dapat sa Diyos lamang. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Pangalawang dapat nating makita, ang Diyos po ready to save, always ready to save. Hindi na nga ginusto ni Peter na gawin yung paraan niya. Hindi na nga siya, kahit alam nating lahat na marunong siyang lumangoy, most likely, hindi na siya lumangoy, bagkus hinanap niya yung tulong ng Diyos sa kanya. Ng Diyos naman, ready naman siya . Madalas tayo lang yung hindi ready sa Kanya. In all our circumstances, minsan nga perfect timing pa siya . Di ba? Amen po ba? Minsan meron na siyang ginawa, hindi natin na-realize because hindi tayo nakatingin sa Kanya. Meron na pala siyang ginagawa, hindi natin nakita dahil hindi tayo nakatingin sa Kanya. Ano pa po? To demonstrate that trials strengthen our faith. Ayan. Sino po dito mga nag-walking? Yes. Gym. Yes. Fruit shakes. Ayaw magtaas ang kamay, . Healthy living. Yes. Wala. Ayaw niya maging healthy living. Bakit ko po tinatanong? All these things, meron pong kalakip na disiplina. Amen. And minsan, yung disiplina na yon, mas masarap kumain ng, di ba, butter. Ako, may butter finger po kami sa masarap kumain . Tama? Pero kung di disiplinahin mo yung sarili mo, sino makikinabang? Tayo din. So makikita natin, kung nag-gym tayo, makikita natin, no pain, no gain. And minsan sa gym, pabigat po ng pabigat yung binubuhat natin kasi palaki ng palaki yung katawan natin. Amen? Ganon din po tayo ngayon sa pananampalataya natin. Sometimes we don't appreciate all these things na nangyayari sa buhay natin. All because mahirap masakit may disiplina And nung nagpapayat po yung aking may bahay, 100 days po yun straight. Kailangan 10,000 steps, kailangan 1,400 calories lang daily. At yung madalas na kinakain niya, sabi niya, minsan sabi niya, kaya mo ba? Tinanong niya ako, kaya mo bang gawin to? Yung kinakain mo, lasang karton na. Sabi ko, paano lasang karton chicken breast yan? Oo nilalaga ko lang yan sabi niya. Lasang karton na. So parang dumating siya sa point na, karton na naman. So ganun din po ang pananampalataya natin. And dapat po nating makita yon as something na kailangan nating gawin. Bakit? Kasi kung hindi po, hindi natin iingatan ang ating katawan, hindi natin palalakasin ang ating katawan, tayo rin po ang magsasuffer. Amen?
dapat nating makita at tinuturo po sa atin na ang mga disipulo po nung araw, tinuturuan maging dependent kay Jesus, sa Lord. Ayan. Madalas po sa atin, nakadepende na lang po tayo sa kaya nating gawin, sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino, and nakakalimutan na po tayo nating dumepende sa Diyos. And yun po ang tinuturo kung bakit nung si Kristo, hinayaan yung lumubog si Pedro, kasi Pedro, kailangan mong dumepende sa akin lang. And na-acknowledge yun ni Peter, na-gets niya yun somehow, kaya niya sinigaw na, Lord, save me. Kasi Lord, kahit marunong akong lumangoy, bilang mangingisda ako, gusto ko dumepende sa iyo. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So, meron tayong choice. And ito po is napakalaking kapangyarihan po nito. Dahil yung choice po natin, we can decide, we can choose if we focus our eyes on God or hahayaan nating maging distracted tayo sa paligid natin. And ano po ang gustong ipaalala ng Diyos sa atin? Storms will come. May malakas na hangin. Merong tubig. May uncertainty sa buhay. Pero sino po ang anchor natin? Ang Lord po. Yes, si Jesus. And madalas, nakakalimutan natin yan because gupong-gupo ka na ng suliranin, gupong-gupo ka na ng problema, lugmok ka na. Pero kapatid, sa kabila ng pagkalugmok mo, hindi ka naman iniiwan ng Diyos eh. Amen. Sino po nakakaalala ng footprints in the sand? Iilan. Ayan. Maganda po yung istorya na yon. Kasi po, yung footprints in the sand, magkasama sila ni Lord, naglalakad sa tabing dagat, and then eventually nakita niya, isa na lang yung footprint. Tinanong niya, Lord, iniwan mo na ba ako? Bakit isa na lang yung footprint? And then that's when the Lord reminded him na, hindi anak, hindi kita iniwan. Actually, karga na kita. Amen? Most of the time, we do not realize na yung nakikita natin na footprint, hindi na pala sa atin. Sa Lord na. Ano po ang sinasabi? Even if the storms will come, life's problems are like waves and we must choose whether to focus on them or on Jesus. May option ka, kapatid. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, piliin mo siya sa kabila ng option mo. Amen. Most of the time, sinasabi natin na, hindi ako natatakot. Tama naman, dahil sabi sa Isaiah, fear not, for I am with you. However, pag eto na, Lord, akala ko ba, fear not? Hindi, Lord, hindi ko na kaya. Yun na po ang pinakamasarap dun eh. And marami po sa atin ngayon dumadaan sa matitinding pagsubok, dumadaan sa matitinding trials, and gusto ko pong ma-realize natin, gusto ko pong makita natin sana. And the Lord is reminding each and every one of us, meron tayong Diyos na kasama. Ano pa po? Faith must be tested to grow. Alam nyo, may flower shop po kami nung kabataan ko. Inabutan pa po yata yan ng may bahay ko, ng misis ko. And sa flower shop, yung mga dahon-dahon, yung mga halahalaman, kasama yan sa flower shop. Sino po dito mga plantito at plantita?
Ayan, mahilig maghalaman. So, usually alam natin kung paano alagaan yung halaman. Tama? Kung alin yung dapat gupitin at alin yung dapat hindi gupitin. Pero, sa paghahalaman po, laging kasama yung pruning kung tinatawag. Di ba, tatanggalin natin yung lantang part, tatanggalin natin yung tuyong sanga na part. Di ba? Binubungkal natin yung lupa, dinidiligan ng maayos. Ngayon, marami ng makabagong teknolohiya sa paghahalaman. But the point is, kasama po yun eh. Ngayon, yung kapitbahay po namin, merong maliit na palmera plant. Alam niyo po yung palmera plant? Ayan. Yung parang ganun, para siyang niyog na cute. And then, sabi ng kapitbahay namin na, Sister Tess, baka gusto niyong gupitin or itrim yung palmera plant ko, magagamit niyo sa flower shop niyo, sa mga flower arrangements. Punta lang po kayo sa bahay. Ay, sige po, sabi ng nanay ko. Papupuntahin ko po yung anak ko sa bahay niyo. And so nung papunta na ako, pinagbili na ako ng nanay ko, yung palmera plant, kanto yan Pagka ginupitan mo yan, wag mong gugupitin yung pasibul pa lang. Meron kasing isa yan na pasibul pa lang eh. Hindi ko alam yung tawag, pero pag ginupit mo daw yon, mamamatay na yung plant. So ang gugupitin mo lang yung mga palipaligid. Okay, so ako bilang bata, punta ako ngayon sa kapitbahay, dala akong... So, ginawa ko, pagdating ko doon, ginupit ko lahat. Hala, kalbo, puwera yung isa. Puwera yung nag-iisang yon na bawal gupitin, lahat ginupit ko, pambihira, galit na galit. Dumating ngayon yung may-ari ng halaman. Sister Tess, bakit dapat inubos niyo yung palmera plant ko? Sabi niya, wala na pong dahong naiwan. Naku, galit na galit yung nanay ko. Sabi niya, bakit mo ginupit lahat? Sabi mo, puwera yung Hindi ko naman ginupit dun eh. So, hindi po na ipaliwanag sa akin na trim-trim lang anak ha. Yung okay lang, yung malalago lang, ginupit. Pampir. Ubos! After a month or two, nag-chat uli yung kapitbahay namin. Wala palang chat nung panahon. Tumawag sa landline. Ano po yung landline, brother? Yung mga nakakaalam ng landline, taas sa kamay. Yes! Yung mga Gen Z na hindi alam yung landline, yun yung malaking box na merong kasamang panggadgad ng yelo, na merong kawad. So, tumawag sa landline and sabi niya na, Sister Tess, napakalago na po nung palmera plant. Papuntahin niyo po uli yung anak niyo, babawasan niyo po uli. This time, sabi po ng nanay ko, alam mo na ang gagawin ha? Magtitira ka. Yun sa may bandang taas. Yung dito sa baba, ayan kunin mo yan. Alam ko na. Ano pong ibig ko sabihin? Sa pananampalataya po natin, kailangan po natin niyang itest. Kailangan pong itest ng Diyos yan. Masakit, mahirap, pero that is the only way para lumago po tayo. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Praise the Lord. God allows sinking moments so we will cry out to Him and realize our need for His strength. Kaya nga sabi ni Pablo, in my weakness, your grace is sufficient. Sapat ang biyaya mo sa kahinaan ko. Dahil si Pablo, na-experience niya yan first hand. Lord, meron akong thorn in the flesh. Na dating gusto kong tanggalin mo, pero ngayon ipinagmamalaki ko na
Dahil yung kahinaan ko, ando ng kalakasan mo. Amen. And madalas po sa ating buhay, lahat nakakatulong po yan. All things, no, work together for good. And when you say all things, kasama po dyan yung hindi maganda. Kasama po dyan yung pangit. Tulad ng madalas kong sinasabi, hindi mo pwedeng piliin yung kapatid. But we have the assurance that God is in control, kaya niya inalaw yan sa buhay mo. Amen. Ano pa po? Jesus will always be there to save. Ayan. Bilang Kristiyano, naniniwala tayo na laging nakahintay, nakaabang ang Diyos para tulungan tayo. Amen? Ayan. Praise the Lord. Kasi madalas na parang nakakalibutan natin yung part na yun. No? Ano po ang sabi? No matter how deep we sink, His hands is always ready to lift us up. Sabi nga sa kwento sa prodigal son, malayo ka pa lang, nakahintay na nga siya sa'yo eh. Malayo ka pa lang, inaabangan ka na niya. Kaya nung nakita niya yung shadow mo sa malayo, tumakbo na siya papunta sa'yo. Ganun po ang Lord sa atin. Amen. However, baka po nasi-shift yung focus natin. And this morning, that's exactly what the Lord wants to remind each and every one of us. Na i-shift po natin ang focus natin sa presensya niya, sa Kanya. Bakit? Sabi sa Psalms 34:17, the righteous cry out, and the Lord hears them, and He delivers them from all their troubles. Amen. And so this morning, this message, I hope, is also personal to you dahil hindi po madali ang sarilinin yung suliranin. And madalas, nagiging cause pa yan ng pagkakasakit natin sa sobrang stress natin sa mga bagay-bagay. And this morning, yun po yung gusto kong maintindihan natin. We need to let Jesus into our life. Amen. Sabi po, when Jesus entered the boat, peace came. May kapayapaan dahil si Jesus, si Kristo po ang kapayapaan natin. Hahayaan lang natin siya pumasok sa buhay natin. Amen? John 14:27, Jesus gives peace not as the world gives. Sapat na i-assure tayo na si Kristo may kasamang kapayapaan. Si Kristo ang kapayapaan. Kaya kung may Kristo ka sa puso mo, kapatid, may kapayapaang ka dapat. Amen. And so, this morning, we will see, we have the opportunity to choose the Lord, to choose His presence, to choose to focus on our eyes on Him alone. And God allowed Peter to sink, not to punish him, but to teach him a lesson on faith and how our walk will be in following Him. Amen. In our lives po, God may not always calm the storm right away. Kasi minsan we expect instant gratification. But He wants us to trust in His presence in the midst of the storm. Amen. And so, as I invite each and everyone to stand up, and kung sino man po ang mayroong mga dinadala, karamdaman, financial problem, I invite those people to come in front so we can worship the Lord together, to encounter His presence once again. And so we can also pray for you while
sing this song. And I pray this morning, tignan po natin ang Diyos. Amen. Sige po. Found in your hands, fullness of joy. Every fear suddenly wiped away. Sige po, pwede po tayo lumapit. Here in your presence, Yes, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in all of your wonder. The kings and their kingdoms are standing amazed. 'Cause here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Just worship and come forward to His presence today. Found in your hands, fullness of joy. Every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display.
forward to His presence today. Don't miss out the presence of God and believe that nothing is possible through Him. You can walk right now. Come on. Just walk to His purpose, to His presence. Receive it today. Don't miss out. Receive it today. Hallelujah, God. Thank you for your wonderful love, oh Jesus, so that we can celebrate, Lord, and receive it, Lord, by power, Lord God. Yes, God. Sabay-sabay natin i-declare sa Panginoon to. Wonderful, beautiful, glorious, matches in every way. Wonderful, beautiful, glorious, matchless 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 in every way. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Come on, declare it. Here in your presence, oh God. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Everyone shout. Here in your presence, we are undone. Come on, just worship the Lord. Here in your presence, heaven and earth become one. Yes, Lord. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you, Lord. Ama, maraming salamat, Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang bawat sitwasyon na meron kami ngayon. Karamdaman, financial problems, problema sa pamilya. And Lord, sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, we choose to be in your presence, Lord God. We choose, Panginoon, na mag-focus sa inyo lamang. And Lord, this morning, salamat, Panginoon, sa opportunity to worship and to praise your name, Lord God. Dahil wala namang ibang pwedeng tumulong sa amin kundi kayo, Panginoon. And Lord, we pray sa lahat po ng sitwasyon ng aming mga kapatid ngayon na dinadaanan.
Ikaw ang makita nila, Panginoon. Ikaw ang makita ng bawat isa sa amin ngayon. Salamat, Lord, dahil ang lahat po, whether maganda, whether mahirap, one truth remains, Panginoon, is that kasama ka namin. Kasama ka namin, Panginoon. And sapat na yun, Lord God, to really wish na ma-encounter namin ang presence mo every day of our lives. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity, for this chance, Father, to remind us na ang buhay po, Panginoon, ay para sa inyo. Ang buhay po, Panginoon, ay para tumingin lamang kami sa inyo. This morning, Lord, I pray sa lahat po ng aming mga kapatid na maraming pinagdadaanan ngayon. Whether nandito po sila or even online, Lord, touch their lives, Panginoon, their hearts. Remind them, Panginoon, na buhay ka. Remind them of your presence. And even as we give our tithes and offering to you, Father, ikaw pa rin ang tignan namin, Lord. Dahil kung kakayahan lang namin, Panginoon, we are very limited. But you are not limited, Lord God. Thank you, Father. Kaya naming ibigay ang best namin sa iyo dahil alam namin galing sa iyo ang best. Salamat, Panginoon. And as we leave this place, Father, as we temporarily leave your sanctuary, Lord, I speak blessing, I speak favor, Panginoon. And higit sa lahat, I speak your presence for each and every one of us, Panginoon. Uuwi kaming kasama ka namin. Uuwi kaming hindi ka namin makakalimutan sa araw-araw ng aming buhay. And Lord, this morning, yun po ang mas pinakamahalaga sa lahat. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. At ang umaga pong ito, Panginoon, ay tinataas namin sa inyo ng may pagpapasalamat, may pagpapakumbaba, at may pagtitiwala at pananampalataya sa inyo lamang. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. God bless po. God bless po. God bless everyone and hope to see you next week. Sa ating services, meron po tayo every Wednesday, our prayer meeting or revival night here in Sanctuary and even online. So kung hindi mo pa napafollow ang page, just click there and follow the page of COG Imus. At the same time, be updated sa ating prayer meeting. And Sunday service po, of course. Saturday naman po meron tayong Youth Watch and YA Fellowship. Hope to see you, everyone. God bless! Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Just enjoy the fellowship outside. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. 'Cause nothing is impossible. God bless everyone.